Good day everyone. My name is Emmanuel Dakita, course BS ABI, section 4A. In this presentation, i-discuss ko yung hydrothermal vents. Hydrothermal vents form at location where seawater meets magma. So, paano nga ba nabubuo yung hydrothermal vents? Yung hydrothermal vents daw po is nangyayari sa malapit sa crust spreading center or sa subduction zone. The cold seawater is heated by hot magma. So, nagkakaroon na doon ng reaction, which is yung pressure is maghahanap siya ng lalabasan, and then doon na nabubuo yung vents. Tapos yung hydrothermal vents may reach temperature over 700 degrees Fahrenheit. In 1977, yung mga scientists na discover nila yung hydrothermal vents habang ina-explore yung oceanic spreading ridge malapit sa Galapagos Island. Sa sobrang pagka-amaze nila, kasi natagpuan nila yung hydrothermal vents na may nakasurround na maraming large number of organism na hindi pa nakikita before. Tapos, these biological communities ay nakadepende lamang sa chemical process na i-discuss ko mamaya sa next slide. Next. There are 3 types of venting. First is the black smoke. Naglalabas siya ng mga particle-laden fluids, which is clay, atoms, chemical fluids, chemicals. Tapos yung mga particles na yun is permanently very fine-grained sulfide minerals. Tapos yung mga minerals na yun ay nagsusolidify as they cool. Yun ay nagpo-form ng chimney-like structures. Kaya siya black smokes kasi yung pag nilalabas niya is kumbaga mayroong halong iron sulfide, which is pag pinainitan is magkakaroon ng black smoke. Yung white smoker naman is naglalabas siya ng may deposit siya ng barium, calcium, and silicon, which is white. Next last yung diffuse vents. Naglalabas siya ng clear water sa mababang temperatura lamang na umabot ng 30 degrees Celsius. So makikita natin dito sa presentation na medyo malayo siya sa black smoker tsaka sa white smoker. Next is mga organism na nakatira malapit sa hydrothermal vents. Yung mga main families na organism na makikita sa seafloor vents, malapit sa seafloor vents, ay mga annelids, mga sea worms, mga gastropods, and crustacean. Ito, how do hydrothermal vents support organism? Yung mga organism na nakatira malapit sa mga hydrothermal vents, hindi sila nag-rely sa sunlight or photosynthesis kasi napakalalim na ng hindi naabot ng sunlight. Instead, bacteria and archaea use a process called chemosynthesis to convert minerals and other chemicals in the water into energy. Yun lamang po.